Tuwing bagong taon, marami sa atin ang napupuno ng pag-asa para sa mas mapayapa at mas masaganang buhay. Kung naging mapanghamon ang lumipas na taon, ang paglipat ng kalendaryo sa buwan ng Enero ay simbolo ng bagong simula at pagkakataong mapabuti ang sarili. Subalit para sa isang pamilya sa Florida, ang pagsalubong sa taong 2015 ay hindi naging isang masayang pagdiriwang o tanda ng binuhay na pag-asa. Bagkus, ito ay simula ng kanilang habang buhay na pangungulila sa isang inang tinapos ng taong kanyang minahal, inaruga at hanggang sa kahuli-hulian ay sinubukang isalba mula sa kadilimang unti-unting bumalot sa kanyang pag-iisip. Ito ang kaso ni Christian Gomez. Si Maria Pia Suarez Casagne ay pinanganak noong September 24, 1966 at siya ay lumaking mahilig sa sining, gaya ng pagpipinta at eskultura. Ang kanyang likas na pagiging maalaga ay lalong lumitaw nang siya ay magtrabaho sa isang ospital sa loob ng halos 2 dekada. Pero ang pagiging mapag-aruga ni Pia ay pinakanakita sa kanilang tahanan, kung saan mag-isa niyang tinaguyod ang kanyang 3 anak na sina Mario, Christian at Mary Jo. Naging mahirap man ay masasabing matagumpay namang napalaki ni Pia ang kanyang mga anak. Subalit magbabago ang lahat ng yan nang ipagdiwang ng kanyang gitnang anak na si Christian ang kanyang 18th birthday. Ayon sa mga ulat, ang dating masayahin at malambing na si Christian ay biglang nagbago nang siya ay mag-18 anyos. Hindi na daw ito naglalalabas at ayaw makihalubilo sa kanyang mga pamilya at kaibigan. Sa halip, ilang oras umano itong nakatayo lang sa labas ng kanilang bahay at kinakausap ang Diyos at mga bituin. Hindi din daw ito nagtatagal sa mga trabahong napasukan, ayaw magmaneho at palaging galit. Tumanggi din umano itong maligo dahil sabi niya ay pinapanood daw siyang maligo ng kanyang ina at babaeng kapatid. Naiulat din na inabuso at pinatay ni Christian ang kanilang alagang pusa. Subalit ang isa pa sa pinakanakakabahalang kinilos ng lalaki ay ang hindi wastong pakikitungo nito sa bunsong si Mary Jo. Sa makatuwid, bastos at may mali siya ang trato niya sa kapatid. Dahil dito, hindi hinahayaan ni Pia na maiwang mag-isa si Mary Jo kasama si Christian. At umabot pa sa puntong kinailangan ng tumira ng dalagita sa isa nilang kaanak para makaiwas sa kapatid. Maging ang inang si Pia ay labis na rin ang takot sa anak at natutulog daw ito na may katabing patalim sakaling saktan siya ni Christian sa kanyang pagtulog. Umpisa pa lang na makitaan ni Pia ng mga pagbabago sa behavior ni Christian ay hinanapan niya na agad ito ng tulong. Subalit hindi siya napirme sa isang psychiatrist. Marahil dahil sa mismatch o isyong pinansyal. Iba-iba ang naging diagnosis sa binata: schizophrenia, depression, psychotic behavior, at bipolar disorder. Sari-saring gamot na rin ang naibigay sa kanya, at kapag hindi umepekto ay tataasan lang ang dosage nito o babaguhin ang gamot. Hindi rin nakatulong na madalas ay ayaw ni Christian na inumin ang kanyang mga gamot. Kaya dinudurog na lang ito ni Pia at hinahalo sa pagkain at inumin ng anak. Nang madiskubre ito ni Christian ay galit na galit umano ito at inakusahan ng ina na gusto siyang lasunin. Gustuhin man ni Pia na ilagay sa isang private institution si Christian ay hindi ito kaya ng kanyang pinansyal na sitwasyon at ang mga pampublikong ospital naman ay laging punuan. Ginawa lahat ni Pia para maalagaan at mapanatiling ligtas ang anak, pati na rin ang mga taong nakapaligid dito. Naapektuhan pa nga pati ang kanyang trabaho dahil ilang beses niyang kinailangang isama roon si Christian para mabantayan ito. Sa kasamang palad, ang mga napuntahan nilang mental health professionals ay hindi rin lubos na ineksamin at inobserbahan si Christian. Kaya parang naging taga-reseta na lang sila ng medikasyon na hindi naman nakatulong o ayaw namang inumin ng lalaki. Bukod sa pangte-terrorize sa kanilang tahanan ay naging pamilyar din ang mga otoridad kay Christian. Siya ay ilang beses nang nahuli dahil sa loitering, disorderly conduct at resisting arrest. Wala naman siyang nagawang violent crime at walang naging seryosong kaso.
hanggang dumating ang huling araw ng taong 2014. December 30, 2014, kasama ang kanyang lolo't lola ay muling pumunta sa kanyang therapist si Christian. Pagkatapos ng session, sinabi umano ng therapist na kailangan na nilang humanap ng bagong therapist para sa binata. Pagka-uwi ay tumanggi na naman si Christian na inumin ang kanyang mga gamot. Kinabukasan, December 31, bisperas ng bagong taon. Magkakasama sa kanilang bahay sa Oldsmar, Florida, sina Pia at ang kanyang mga anak na si Mario at Christian. Nang gabing iyon, nasa kanyang kwarto si Mario. Hindi sigurado kung nauna ba sa garahe si Pia o inaya siya ron ni Christian para tulungan siyang magbuhat ng mga kahon. Nang naroon na ay nagsimulang mag-ayos si Pia ng mga gamit. Noon na kumuha ng isang palakol si Christian at walang awang ginamit ito sa ina. Puno ng galit nitong pinalakol si Pia sa kanyang katawan at leeg hanggang sa tuluyan na ngang humiwalay ang ulo nito. Matapos ang ginawa ay itinapon ni Christian ang ulo ng ina sa basurahan sa labas ng bahay. Hinila niya ang katawan ni Pia palabas ng garahe para sana ilagay din ito sa basurahan, pero masyado daw itong mabigat kaya iniwan niya na lang ito sa labas ng kanilang bahay. Sa puntong yon ay nagpanik na si Christian at imbis na linisin ang crime scene ay tumakas na lang ito gamit ang isang bisikleta. Nang marinig ni Mario ang ingay mula sa baba ay pinuntahan niya ito at doon natagpuan niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng ina. Muli, hindi malinaw kung naabutan ba ni Mario ang kapatid Ron, pero nang tumawag siya sa 911 bandang 7:22 ng gabi, sinabi niya sa dispatcher na nadiskubre niyang wala ng buhay ang kanyang ina at wala na rin ang ulo nito at ang kanyang kapatid ang may gawa noon. Nang dumating ang mga pulis, nakumpirma nga nila ang malagim na sinapit ng 48-year-old na si Pia. Nang masiguradong wala sa loob ng bahay si Christian ay nagsimula ng suyurin ng mga ito ang paligid para hanapin ang lalaki. Mag-aalas 8 nang may tumawag muli sa 911 at inireport na may kahina-hinalang lalaking nakasakay sa bisikleta sa kanilang lugar na ilang kalye lang ang layo mula sa crime scene. Agad na pumunta roon ang mga pulis at natunton nga nila si Christian. Saglit pang nakipaghabulan ng lalaki bago siya nahuli ng mga otoridad. Sa presinto ay agad na umamin sa krimen si Christian. Sa kanyang testimonya nga nang galing ang mga detalyeng inilahad ko na kanina at ipinaliwanag niya rin ang kanyang motibo sa ginawa. Ayon sa kanya, ilang araw na daw siyang kinukulit ng ina na ilipat sa kanilang attic ang mga kahon mula sa garahe. Bukod sa narindi na siya, matagal na rin daw niyang dinaramdam ang tila favoritism ng kanilang ina sa panganay na si Mario. 2 araw daw niyang pinagplanuhan ang pagpaslang sa ina. Ang nooy 23-year-old na si Christian Gomez ay agad na dinetene para sa kasong pagpatay sa kanyang ina. Dahil sa kanyang history ng mental illness ay hindi diniretso si Christian sa piitan, kundi sa isang mental institution. Doon, sumailalim siya sa treatment hanggang sa wakas, noong July 2018, idineklara siya ng kanyang mga doktor na competent na humarap sa trial. Subalit hindi na nangyari ang trial na yan dahil agad niyang tinanggap ang isang plea deal at ang parusang 25 taong pagkakakulong. Hustisya man itong maituturing ay hindi dito sang-ayon ang pamilya ni Pia dahil ang gusto nila ay manatili si Christian sa isang mental institution habang buhay imbes na makulong ng 25 years. Duda silang magtutuloy-tuloy ang pagbuti ng mental condition ni Christian sa piitan dahil baka pag andun na ay hindi naman niya inumin ang kanyang mga gamot. Isa pa, hindi matanggap ng pamilya na balang araw ay makakalaya ito at magiging parte muli ng lipunan. Ayon sa kapatid ni Pia at tiyuhin ni Christian na si Mario Suarez, I hate for another person to go through what my family has gone through. It's an injustice. He doesn't need to be in jail. He needs to be in a mental hospital. I wish that he could be sedated forever and not hurt anybody else. Because what he did was crazy. Nobody kills their mom and takes her head. People shoot other people.
They stab other people. This was different. This was evil. Sa kasalukuyan, ang nakatakdang release date ni Christian Gomez ay sa November 25, 2039. Ang kasong ito ay sumasalamin sa pandaigdigan at madugong krisis sa mental health. Maging sa mayayamang bansa gaya ng Amerika at UK, problema pa rin ang kalidad ng tulong o kawalan ng tulong sa mga taong kapos sa pera. Dito sa ating bansa, bukod sa isyong pinansyal ay mayroon pa rin talagang stigma pagdating sa usapin ng mental health. Ang stigmang ito ang pumipigil sa marami na humingi ng tulong dahil sasabihin nilang nakakahiya o ayaw nilang mabansagang mahina. Sana sa pagpasok ng panibagong taon, kabilang sa ating resolution ang pag-aalaga sa ating mental health, pati na rin ang regular na pagkumusta at paglalaan ng oras na makinig sa ating mga mahal sa buhay. Anong masasabi niyo sa kasong ito? I would love to hear your thoughts dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa aking munting channel, lalo na sa mga nag-subscribe, nagla-like at nagko-comment. Sana ay makasama ko po kayo sa taong ito at sa mga susunod pa. Masagana, mapayapa at maligayang bagong taon po sa ating lahat. Ingat and see you next time. Bye!